Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback na bumabalik sa taong November 12, 1983. Doon natin nakikita ang nakakatakot na lugar ng Upside Down at sa gitna ng madilim na mundo na iyon, may maliit na bahay-bahayan na ginawa ni Will. Mahina siyang kumakanta para pakalmahin ang sarili niya hanggang sa mailumabas na Demogorgon na napilit siyang tumakas mula sa maliit niyang taguan. Tumalon siya mula sa isang puno papunta sa isa pa, desperadong makatakas sa mabangis na nilalang, pero nawalan siya ng balanse, naipit sa isang sanga at nahulog sa lupa. Sa sandaling iyon, kinalagkad siya ng Demogorgon papunta kay Vecna, na hinawakan siya gamit ang tentacles niya. Sinabi ni Vecna kay Will na dumating na ang oras para magsimula. Pumasok ang mga tentacle sa bibig niya at may malapot na likidong pumasok sa loob. Sa nakakakalmang boses, sinabi ni Vecna na marami silang gagawing magagandang ibagay ng magkasama. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Holly na nakapansin ng misteryosong anino sa bakuran. Curious siya kaya lumapit sa bintana at binati ito ng inosente. Pero agad siyang pinigilan ng nanay niya, si Karen Wheeler, na pinapapunta siya para tawagin ang lahat para mag-breakfast. Sumunod si Holly at mabilis na tinawag ang lahat. Ang mga buyers, na pansamantalang nakatira sa mga Wheeler matapos ang mga pangyayari noong nakaraang season, ay sumama sa breakfast table. Sa dami ng tao, naging sobrang magulo ang pagkain na ikinainis ni Ted na pagod na sa gulo sa umaga. Pagkatapos kumain at umalis ang lahat, naiwan sina Ted at Karen. Napabuntong hininga si Ted na mukhang gusto nang umalis ang mga buyers. Samantala, nakikita natin sina Robin at Steve na nagho-host ng radio show. Nagsasalita si Robin tungkol sa nakakagulat na dami ng sundalo kumpara sa mga sibilyan, at ang bagong rulo na lahat ng tao ay kailangang magpa-medical exam dahil pagkatapos malanghap ang snowflakes, walang siguradong healthy. Binanggit din niya ang nangyari noong finale ng nakaraang season, kung saan bumuka ang lupa ng malalaking bitak sa Hawkins. Tinakpan ang mga butas ng malalaking metal plates na ginagawa pang slide ng mga bata na ikinaiinis ng militar. Sinabi ni Robin sa mga nakikinig na lumayo sa lugar na kontrolado ng militar na tinatawag na Mass-E at ipinakita rin ang maliit na rift ng Upside Down na nandun pa rin. Maya-maya, binanggit ni Robin na may date siya kay Vicky at nag-alay ng kanta para sa kanya on air. Nakikinig si Vicky hanggang sa biglang nagka-interference ang broadcast. Sinabihan ni Steve si Robin na nangyayari iyon dahil inaasar niya ang army. Nag-aalala siya kaya tinawagan niya si Dustin para sabihing may problema sa squawk. Naging weird ang signal. Akala ni Steve dahil iyon sa sinabi ni Robin, pero sinabi ni Dustin na baka dahil iyon sa remote radio unit. Sinabi rin ni Dustin na minsan, hindi manual ang sagot sa problema ni Steve. Sa school, hinarap ni Andy si Dustin dahil suot niya ang Club Hellfire shirt. Sinabi ni Andy na tapos na ang club habang sinisimulan niyang punitin ang shirt. Buti na lang dumating si Lucas, na tinawag niyang traitor. Tinakot ni Lucas si Andy na huwag galawin si Dustin ulit. Dumating din sina Will at Mike para ipagtanggol siya. Pag-alis ng mga bully, sinabi ni Lucas kay Dustin na tigilan ang pag-provoke sa kanila sa pagsusuot ng shirt. Pero sabi ni Dustin, hindi siya tulad nila dahil mukhang naka-move on na sila kay Eddie, at siya hindi pa. Sabi ni Mike, gugustuhin ni Eddie na hanapin nila at pigilan si Vecna. Sinubukan nilang sabihan si Dustin na mag-lower profile at makihalo ng kaunti, pero tumanggi siya at umalis ng galit. Sinabi niyang palagi silang naging totoo sa sarili nila, kahit ano pa ang mangyari, at palagi silang tumitindig para sa tama. Pagkatapos, nakikita natin si Eleven na tumatakbo sa gubat habang hinahabol ng mga sundalo hanggang sa tinamaan siya at nahuli. Pero nalaman nilang hindi pala siya si Eleven, kundi ibang babae. Makikita natin ang totoong Eleven na nagte-training, ginagamit ang powers niya para pasabugin ang Pumpkinheads, habang tin-time ni na Hopper at Joyce. Sabi ni Joyce na huwag siyang sobrang higpit sa sarili, pero gusto ni Hopper mag-celebrate ng waffles. Pero sabi ni Eleven kaya pa niyang bumilis at nagpatuloy sa training. Pagkatapos, dumating si Murray sa Hawkins sakay ng truck, nagpapanggap bilang military delivery driver. Samantala, sa squawk, inaayos ni na Jonathan, Nancy, Steve, at Robin ang problema sa radio interference. Pumunta sila sa transmission antenna at pinag-usapan na may kailangang umakyat.
Si Steve ang unang nag-volunteer pero gusto rin ni Jonathan. Naunahan ni Jonathan si Steve at umakyat sila pareho, ginawang karera kung sino ang mas mabilis. Sa huli, sabay silang nakarating sa taas at naayos ang problema. Sa oras na yon, dumating si Murray sakay ng truck para maghatid ng supplies kina Nancy at Robin. Binigyan niya sila ng bala, granada, at ilang regalo para kina Steve at Jonathan. Sinabi niya na ngayong araw, magsisindi ng apoy ang army at baka ngayong gabi na ang oras para mahanap nila si Vecna at tapusin na ang lahat. Samantala sa school, naglabas si Dustin ng ahas mula sa classroom. Sina Lucas, Will, at Mike naman ay nagkukwentuhan na parang nasisiraan na si Dustin kasi gusto niyang ibalik ang Hellfire at hanapin ang Lost Sheep. Narinig ni Dustin ang parte ng usapan at sinabi ng mga lalaki na si Andy ang tinutukoy nila na parang tuluyan ng nababaliw. Sa wakas, bumalik sa normal ang radio show at sinamantala ni Robin ang chance para magpadala ng coded message para sa grupo. Sinabi niya ang eksaktong oras at lugar kung saan sila dapat magkita para gawin ang strategy nila. Pinag-usapan ni Nancy, Jonathan, Steve, at Robin ang plano nila ng mabuti, habang sina Dustin, Will, Lucas, at Mike naman ay chine-check ang kanilang plano para siguradong kumpleto ang lahat ng detalye. Medyo duda si Steve at sinabing baka talo na si Vecna, pero pinaalala ni Jonathan ang nakakatakot na vision sa isang lugar na nasusunog ang buong Hawkins at patay ang lahat ng tao. Dahil dito, mas tumibay ang loob ng lahat na harapin si Vecna at tapusin siya minsan at para sa lahat. Biglang napahinto si Will at parang na-trance. Napansin agad ng mga kaibigan niya. Sabi ni Will na may naramdaman siyang sobrang lakas na puwersa at parang umiikot ang langit, pero hindi niya muna masyadong pinansin. Samantala, si Holly sa school ay nakakita ng isang tao sa malayo. Lumapit siya para batiin ito at nag-usap sila sandali. Pero pinapanood siya ng teacher niya at hindi nito nakikita ang kausap niya. Sa paningin ng lahat, nag-iisa lang si Holly dahil siya lang ang nakakakita sa misteryosong taong iyon. Sa military lab naman, pinamumunuan ni ECW ang operation at sinabi kay Sergeant Ramirez na kailangan nila ang babae na tumutukoy kay Eleven. Samantala, si Eleven ay nagpupumilit magpatuloy ng training para maging mas mabilis at mas magaling. Alam niyang ngayong araw ang mission at gusto niyang sumama kay Hopper dahil gusto niyang hanapin si Henry, pero hindi siya pinayagan ni Hopper. Sinabi nitong gawin na lang niya ang parte niya mula sa bathtub. Kalaunan, nalaman na totoong na-break ni Eleven ang record, pero pinipilit pa rin ni Hopper na panatilihing ligtas siya. Alam niya na sa lahat ng past missions, sundalo lang ang nakikita nila at halos lahat ay naghahanap kay Eleven. Sa school, nakakita si Andy ng ahas sa locker niya, yung ahas na dinala ni Dustin. Tinatawanan siya ng lahat dahil natatakot siya, kahit corn snake lang iyon. Maya-maya, nakita ni Andy ang isang mensahe sa locker niya na nakasulat, "Hellfire is still alive." Samantala, pumunta si Mike sa school para hanapin si Holly. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Holly sa kanya ang tungkol sa misteryosong kaibigan niya na ang pangalan ay M.E. Sabi niya kay Mike na pinoprotektahan siya ni M.E. mula sa mga halimaw sa Hawkins, mga nilalang na gustong kumain ng mga batang tulad niya. Kinuha ni Mike ang isang maliit na figure na ginawa niya para kay Holly at sinabi na kapag natatakot siya, isipin na lang niya si Holly the Heroic, isang matapang at malakas na cleric na kayang magbukas ng kahit anong dimension. Sina Lucas at Will naman ay bumisita kay Max. Sabi ni Will na ayon kay Mike, yung mga kakaibang pakiramdam ni Max nitong mga araw ay posibleng senyales na mas malapit na si Vecna kaysa iniisip nila. Samantala, pumunta si Dustin sa libingan ni Eddie na puno na ng graffiti at sulat. Nang hawakan niya ang isa sa mga sulat, nakita niyang hindi pintura iyon kundi dugo. Maya-maya, nakita niya ang mga natirang parte ng ahas na nilagay niya sa locker ni Andy. Dumating na sina Andy at ang barkada niya at pinalibutan si Dustin para maghiganti. Pero natawa lang si Dustin at sabi niyang tinalo niya ang main acolyte ni Vecna gamit ang e-prismatic spray. Kinuha niya ang mga chemicals na dala niya para linisin ang libingan at binato sa kanila. Pero gumanti sila at sinuntok si Dustin ng walang awa. Binalaan siya ni Andy na mamamatay ang Hellfire ngayong gabi. Tinulak nila si Dustin sa lupa at patuloy na binugbog siya. Habang si Lucas naman ay paulit-ulit siyang tinatawagan sa walkie-talkie, sinasabing dapat nasa station na siya.
Dumating si Robin sa station at sinabi na nakausap niya ang nanay ni Dustin at hindi rin ito alam kung nasaan siya. Dumating din si Eleven para sumama sa grupo. Kinausap ni Mike si Eleven tungkol kay Dustin at sinabi niyang parang iba si Dustin ngayon, mainitin ang ulo, tense at halatang takot. Sabi ni Eleven na pati si Hopper ay nag-iiba ang kilos. Sabi ni Mike na baka dahil kay Vecna, kaya lahat sila apektado. Sinabi rin niya na kailangan na nilang magpahinga. Baka ito na ang last mission nila, lalo na't may naramdaman si Will. Baka ngayon na ang final moment, mahanap nila si Vecna at matapos na ang lahat. Sabi pa niya, pagkatapos nito, baka pwede silang magpunta sa malayong lugar at magsimula ulit. Naputol ang usapan nila nang tawagin sila ni Lucas para sumali sa grupo na malapit nang matapos maghanda. Sa oras na iyon, nakakuha si Steve ng signal, mahina sa simula pero naging stable. Pero may problema, hindi niya mamamanman ang transmission habang nagda-drive at kailangan nila si Dustin. Nag-volunteer si Will pero hindi pumayag si Joyce at pinadala na lang niya si Jonathan. Sumakay si Jonathan sa van para tumulong sa satellite at umalis sila. Sina Mike at Lucas naman ay sumunod sa kanila gamit ang bikes. Dumating sina Hopper at Joyce sa gubat kung saan may tinatagong bunker si Hopper. Bago niya isara ang pinto, sinabi ni Joyce ng mahinahon na sana makabalik siya. Samantala, narinig ni Holly sina Karen at Ted na nag-aalala tungkol sa imaginary friend daw niya. Nalungkot si Holly dahil pakiramdam niya wala nang naniniwala sa kanya, kahit totoo ang nakikita niya. Pumasok si Hopper sa isang tunel sa ilalim ng lupa. Pumunta siya sa hagdan at dahan-dahang umakyat. Paglabas niya, nasa loob siya ng isang lumang building malapit sa military base. Sina Mike at Lucas naman, nasa library, at nakita nila ang 4 na truck papunta sa east gate ng facility. Gumamit ng flamethrowers ang army para buksan ang entrance papunta sa upside down. Sapat ang laki para makapasok ang mga truck. Sumampa si Hopper sa likod ng isa sa mga truck. Pagpasok ng mga sasakyan sa camp, sinara ulit ang gate ng tuluyan. Nakuha na ni Jonathan ang signal mula sa radio van at sinabi kay Steve na umusad. Samantala, sin-check ni Nancy at ng team ang galaw ng van gamit ang mapa at projector. Nagbanggaan ang mga military vehicle sa daan at pinahinto ni Jonathan si Steve dahil mawawala na nila ang signal. Na-recover nila ito pero hindi makontak ni Hopper si Joyce. Nang sumagot na siya, sinabi ni Joyce na bigla silang napastop. Alam na ng mga sundalo na nandoon si Hopper. Habang nag-aalala si Eleven, nakaramdam si Will ng matinding panginginig at nagkaroon ng vision mula sa upside down. May Demogorgon na umatake sa mga sundalo habang umaandar ang van na sinasakyan ni Hopper at hinahabol ng halimaw. Tumalon ang Demogorgon sa van, kinayod ang bubong at napatumba ang driver. Tumalon ulit ito at bumangga ang van ng malakas sa puno. Nakatakas si Hopper papunta sa gubat para magtago habang bumagsak si Will at nag-seizure. Maya-maya, nakita ang Demogorgon na papunta sa bahay ng Wheeler. Nang magkamalay si Will matapos tulungan ni Joyce, sinabi niyang nakita niya ang Demogorgon at papunta ito sa kanila, lalo na sa Wheelers. Sa bahay nila Wheeler, busy si Ted sa paglalaro ng golf habang umiinom si Karen ng wine. Sa kwarto ni Holly, umiiyak ang bata. Napansin niya na ang ilaw sa kwarto ay umiilaw at namamatay. Lahat ng ilaw nagfa-flicker. Dahan-dahang nabibitak ang kisam. Hanggang sa bumukas ang isang portal papuntang upside down. Lumabas ang isang Demogorgon at nakakatakot ang presensya nito na nagpawala ng lakas at tapang ni Holly habang nakatulala siyang takot na takot. Nasa kwarto si Holly nang biglang sumabog ang pinto at pumasok ang Demogorgon para dukutin siya. Natanggal pa ng halimaw ang isang sapatos niya pero nakakapit si Holly sa kama at nakatakas. Tumakbo siya sa hallway ng sobrang takot hanggang makarating siya sa banyo, kung saan naghahanda para matulog ang mama niya habang may musik na tumutugtog. Sa gitna ng pag-iyak, sinabi ni Holly na may halimaw sa loob ng bahay. Pinakalma siya ng mama niya at sinabing panaginip lang iyon. Pero nang niyakap niya si Holly, may naramdaman siyang basa sa ulo nito at nakita niyang dugo pala ang nasa kamay niya. Nagsimulang mag-flicker ang ilaw at napatunayang nasa loob ng mga dingding ang nilalang. Samantala, papunta na sina Mike at Nancy sa bahay dahil alam na nila kung saan nagtatago ang halimaw. Binangga ng Demogorgon ang pinto ng banyo para hanapin ang mag-ina.
Nakapagtago sila, kaya inuna nitong tingnan ang closet, tapos ang shower. Nang wala itong makita, lumapit ito sa bathtub na puno ng foam, iniisip na baka sila nandoon. Bago pa man ito isawsaw ang kuko sa tubig, dumating ang tatay niya, dala ang golf dahil napansin niya ang nagfa-flicker na ilaw. Tinawag niya ang pamilya at doon nakuha ang atensyon ng Demogorgon. Sinubukan siyang lumaban pero nasugod siya agad ng halimaw at tinapon sa kwarto. Ginamit ng mag-ina ang chance para makatakas pero nasalubong nila ang halimaw, kaya nagmamadali silang tumakbo pababa. Dahil kayang lumitaw ng Demogorgon kahit saan, nauna pa ito at lumabas sa first floor. Kumuha si Karen ng bote ng wine, binasag at ginamit para ipagtanggol si Holly. Nahiwa niya ang nilalang at dumugo ito. Pero gumanti ang halimaw at sinugod siya gamit ang mahahabang braso nito harap-harapan kay Holly na natauhan at nabalot ng dugo. Doon dumating sina Nancy at Eleven. Tinakpan ni Nancy ng coat ang sugatang ina at inutusan si Eleven na habulin ang halimaw dahil lumipat ito sa ibang plane kung saan naririnig ni Eleven si Holly na umiiyak at tinatawag ang mama niya. Dinala ang parehong magulang sa isisi, kasama sina Mike, Lucas, at Nancy. Pinaghintay sila sa lobby. Habang nakashock pa rin, napansin ni Nancy na puro dugo ang kamay niya, kaya pumunta siya sa banyo para paulit-ulit na hugasan ito. Pagbalik niya, sinabi niyang kasalanan nila lahat ito. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mike pero iginiit niyang dapat matagal na nilang pinigilan ang nilalang. Sinabi niya na yung babaeng nagpakita sa kanya ng visions ay nagbabala na, mamamatay ang mga magulang niya, masusunog ang Hawkins, at pakiramdam niya bumalik si Vecna para tapusin ang lahat. Sabi ni Lucas, hindi ito parusa. Pinaliwanag niya na si Vecna ay hindi nag-iiwan ng loose ends. Kung gusto nitong pahirapan sila, hindi nito iiwan ng buhay ang magulang. Tinuro niya, bakit kukunin si Holly pero walang iniwang katawan? Bakit hindi lumitaw si Vecna mismo? Bakit Demogorgon ang pinadala? Tinanong ni Mike, so sinasabi mong hindi si Vecna ito? Sagot ni Lucas, hindi siya sigurado. Pero paulit-ulit ang nararamdaman niya, parang inuulit ang nangyari kay Will. Pati ang petsa pareho. Sabi niya, ngayon ay November 3. Si Will, kinuha noong 6. May 3 araw sila bago muling mangyari ang lahat. Naisip nilang babalik si Eleven at siya lang ang makakatulong. Kaya nagdesisyon silang maghintay. Samantala, sa bahay ng Wheeler, dumating ang special team, mga forensic at pulis para i-check ang buong lugar. Sinabi ng agent na nakita ng panganay na anak na sugatan ang nanay niya matapos harapin ang intruder, pero pagdating niya, wala na ang intruder. Tiningnan ng captain ang mga marka sa pintong ginamit ng Demogorgon para buksan ang portal at inutusan ang team na i-check ang recordings ng mga bahay sa paligid dahil mukhang may idea na siya sa nangyari. Sa kabilang plane, desperado si Eleven na hanapin si Holly. Sumisigaw siya ng pangalan nito habang naglalakad sa dilim hanggang makarinig siya ng kaluskos. Gumamit siya ng powers niya at may umungol, nasaktan pala niya si Hopper. Nang makita niya ito, humingi siya ng sorry. Sinabihan siya ni Hopper na hindi siya dapat nandito dahil sobrang delikado. Binuksan ni Eleven ang flashlight at nakita ang dugo ng Demogorgon, ibig sabihin, nasugatan ito ni Wraith Wheeler. Sinabi niya kay Hopper na hinahanap niya si Holly. Nang marinig ni Hopper iyon, naging seryoso siya at tumakbo agad kasunod ni Eleven. Sa bahay nila Will, sinusubukan ni na Joyce at Robin ayusin ang sira sa kuryente dahil sa isa na namang vision ni Will. Nanginginig si Will. Umupo si Joyce at tinanong siya kung ano ang naramdaman niya. Sabi ni Will, hindi iyon vision, totoo ang pakiramdam. Parang isa siya sa mga Demogorgon at hindi niya maintindihan bakit ang Wheelers ang target o bakit si Holly mismo ang pinili. Sinabi niya na kahit putol na daw ang koneksyon niya sa hive mind, pakiramdam niya nakakabit pa rin siya. Mula nang makuha siya noong una, hindi na siya pakiramdam normal. Noong nagbukas ang portal nung summer, agad niya itong naramdaman. Pero nang lumipat sila sa California, nawala ang feeling. Pero pagbalik niya sa Hawkins, bumalik ulit, mas malakas kada araw. Bumalik si Robin na may dalang fuses at sinabi niyang parang antena si Will na nakakakuha ng signal ng mind flayer parang radio. Kapag malayo, static. Kapag malapit, malinaw. Doon naisip ni Will na gamitin ang koneksyon niya para hanapin si Holly.
Naalala niya ang vision niya sa may gubat malapit sa school at sinabi na baka nakita niya mula sa mata ng Demogorgon. Kung babalik siya doon, baka makabalik siya sa signal ng hive mind. Hindi pumayag si Joyce. Paalaala niya, muntik nang patayin si Will ni Vecna noon. Pero giit ni Will, mag-isa si Holly at sobrang takot, pareho sa naranasan niya. Hindi niya hahayaan mamatay ito. Sabi niya, sayang ang oras sa pagpalit ng fuse. Pero sabi ni Joyce, sinusubukan nila kontakin si Hopper na siyang makakapagbigay ng info kay Eleven. Sa ibang lugar, sinusubukan ni na Jonathan at Steve paandarin ang van gamit ang sasakyan ng isang babae. Habang naghihintay, sabi ni Steve na dumaan muna sila kina Daisy para i-check ang kalagayan nila, pero sabi ni Jonathan, dapat sundin nila ang plano, hanapin ang iisa zone at kumonekta kina Hopper, Eleven at Holly. Sabi ni Steve, pwede namang mag-iwan ng bulaklak sa hospital. Nagalit si Jonathan. Sinabi niyang lagi na lang sinusubukan ni Steve kunin ang atensyon ni Nancy. Sabi ni Steve, nag-aalala lang siya sa kaibigan. At mula noong bumalik si Jonathan mula California, parang wala ito sa tamang isip at nadadamay si Nancy. Habang nag-aaway sila, nakita nila si Dustin na papalapit, wasak, duguan, halos hindi makatayo, hinihila ang bike niya. Sa kabilang plane, tuloy ang paghahanap ni na Hopper at Eleven. Tinanong ni Hopper kung paano nakarating si Eleven sa bahay ng Wheeler. Sagot ni Eleven, sinundo sila ni Nancy. Nainis si Hopper, hindi dapat nagpapakita si Eleven ng ganyan. Pwede siyang mahanap. Paalaala niya, hindi siya dapat dumadaan sa tunnels o lumalabas ng hindi masigurong safe. Mas mabuti para usakay siya ng kotse na may sombrero kaysa gumagapang sa putik. Sabi niya, kapag nakuha ng military ang pictures niya, hahabulin siya nito ng todo. Naiinis, sagot ni Eleven, kailangan nilang tapusin lahat bago mangyari iyon. Naniniwala siyang dadalhin sila ng Demogorgon kay Vecna. Tinanong ni Hopper kung paano yun. Sabi ni Eleven, habang hinahanap niya si Holly, hindi niya makita si Vecna. Parang nasa lugar sila na hindi maabot ng powers niya. Siguro doon din nakatago si Holly. Habang nagbababala si Hopper, nakita ni Eleven ang mas malaking bakas ng dugo ng Demogorgon, senyales na bumabagal ito. Kung bibilisan nila, maabutan pa nila. Sa hospital, kausap ni Lucas si Max. Ipinaliwanag niya ang lahat ng gulo, hindi nila alam kung nasaan sina Eleven, Hopper at Holly. Nagkakawatak-watak ang team. Sabi niya, kailangan nila ang lahat kung haharapin nila ang paparating. Dagdag pa niya, kung may balak si Max na magising, ngayon na ang tamang oras dahil pakiramdam niya magaganap ang final fight ngayong araw. Sa kabilang hallway, kumuha ng kape si Mike para sa sarili niya at kay Nancy. Habang dumadaan siya sa kids area, napatingin siya sa librong A Wrinkle in Time at biglang may narealize siya. Si Nancy lumapit, inis kasi ayaw pa rin sabihin ng doktor kung kailan niya pwedeng makita ang parents nila. Kinausap siya ni Mike at tinanong kung nabanggit ba ni Holly ang isang taong tinawag na Mr. Watt. Naalala ni Nancy ang imaginary friend ni Holly. Pinaliwanag ni Mike na sinabi ni Holly na may lalaking nag-warning sa kanya tungkol sa mga monster sa Hawkins at papunta na raw sa kanya, at hindi daw coincidence yon, lalo na't kinuha siya ng monster sa parehong araw. Hindi pa rin maintindihan ni Nancy ang ibig niya sabihin. Sabi ni Mike, baka hindi imaginary yung lalaking yon. Baka totoong tao. Pero aminado siyang hindi nila kilala kung sino siya. Hindi pa nila nakikita. At hindi rin logical na kung nag-aalala siya kay Holly, bakit hindi niya winarningan ang pamilya? Pero kung totoo ngang may ganong lalaki, siya lang ang pwedeng makasagot kung bakit kinuha si Holly at saan siya dinala. Nag-suggest si Nancy na gambalain ang mga doktor at receptionist para makasingit siya at makita ang mom nila, kasi baka siya lang ang may alam tungkol sa misteryosong Mr. Watt. Samantala, sa kotse papunta sa G-isa zone, nag-aaway sina Steve at Dustin dahil bigla itong nawala sa critical na oras at bumalik na bugbog. Hinala ni Steve na sina Andy at Barkada ang nanakit sa kanya. Sinabi ni Jonathan na tumahimik sila para makasagap siya ng signal mula sa kabila, pero nag-aaway pa rin sila. Napuno si Jonathan at sumigaw para manahimik sila. Nagbiro si Dustin na parang best friend sila. Sabi naman ni Steve, sa sitwasyong iyon, gusto na niya yung ideya. Sa bahay naman, sinusubukan pa rin ni Joyce makakuha ng signal pero wala pa rin.
Napansin ni Robin na kumikislap ulit yung ilaw ng flux capacitor. Hinila niya si Will palayo para makausap ng private. Sabi niya, hindi importante yung red light, pero ang totoo, ayaw lang niyang marinig ni Joyce. Para kay Robin, walang kwenta ang plano ni Joyce. 5 beses na nilang sinuyod ang iisa zone at kahit mahanap nila si Ho, nawawala pa rin si Holly. Nagsuggest si Robin na gamitin ang key antenna sa ulo ni Will, yung hindi sinasadyang connection niya sa hive mind. Plano niya isync si Will sa signal ng interdimensional creature para mahanap si Holly. Aminado siyang magagalit si Joyce at delikado ito, pero delikado na rin naman lahat ng ginagawa nila. Pumayag si Will at nagsimula silang magtrabaho. Samantala, nakita na ng military si Eleven sa bagong footage, kahit sabi niya nakakap siya para magtago. Sinabihan si ECE na nasa Hawkins si Eleven at naghahanda na ang base para hulihin siya. Sa kabilang dimension, naiwan si Hopper, kunwari nag-cramps, pero napansin ni Eleven na totoong nasugatan siya nang itaas niya damit niya. Huminto sila para gamutin siya bago sila maunahan ng Demogorgon. Kahit sugatan, nakakita si Hopper ng mga patak ng dugo at sinabi nitong masyadong hostile ang monster, hindi katulad ng inaasahan niya, isang bagay na hindi gaanong tinitake seriously ng girlfriend niya. Habang ginagamot siya ni Eleven, nagkwento si Hopper na dati sobrang nainis ang tatay niya sa kanya, kaya pinasok siya sa army, akala masosolusyonan ng disiplina. Umamin siyang dati feeling niya mas matalino siya sa mga superior niya, kahit hindi naman. Tinuro raw ng Jera sa kanya na manipis lang ang linya ng tapang at katangahan. Marami raw siyang nakitang magagaling at matatapang na namatay. Lagi niya itong daladala. Naisip niya tuloy ang anak niyang si Sarah, pinakamapangahas na kilala niya, kasi hinarap nito ang kamatayan ng walang takot. Akala pa nga ng doctors noon maliligtas pa siya. Doon niya na-realize kung bakit sobrang ingat niya kay Eleven, takot siyang matalo ulit ni Vecna at kunin din ito sa kanya. Umamin si Hopper, ayaw niya siyang mawala. Pinapromise niya kay Eleven na kahit saan sila dalhin ang Trail of Blood, makikinig siya sa kanya. Sumagot naman si Eleven ng sarcastic na joke tungkol sa hindi pagiging matigas ang ulo gaya niya. Biglang may narinig silang growl sa paligid kaya napahinto sila. Si Ho, medyo gumaan na ang pakiramdam, ang unang humakbang. Sa ospital naman, kinausap ni Nancy at Mike ang doctor in charge at nagmakaawang payagan silang makita ang mom nila dahil emergency daw. Tumanggi ang doktor, kakaopera lang daw ng mom nila at sobrang sira ang larynx kaya hindi pa siya pwedeng magising o magsalita. Nang umalis ang doktor, napansin ni Nancy ang cleaning crew na lumalabas ng elevator kaya hinila niya si Mike papasok sa service closet para makahanap ng ibang paraan. Sa ibang lugar, akala ni Jonathan nakakuha siya ng signal mula kay Hapa, pero nag-check si Dustin sa Dakota at sinabing kung totoo yun, dapat lumabas ito sa device. Nag-agree silang false alarm lang iyon. Biglang nagtanong si Nancy tungkol sa issue ni Robin sa radio. Tinatanong niya kung nakakabit ba yung receiver sa flux capacitor dahil may problema raw sa part na iyon, yun ang dahilan bakit pumunta sila ni Will para ayusin. Nagtinginan ng iba, hindi maintindihan kung paano nagkakaroon ng sense ang mga sinasabi niya. Samantala, nasa gubat na sina Robin at Will. Nakakita sila ng Mandela na gawa sa bato. Biglang may vision si Will, mga batang tumatawa at naglalaro. Ibig sabihin tama ang direksyon nila. Kasabay nito, sina Hopper at Eleven nakakita ng sapatos ni Holly sa harap ng napakalaking pader na parang nababalot ng makapal na hive mind tissue. Malinaw, nasa kabila si Holly. Ang problema, paano sila makakapasok? Balik sa ospital, nag-change outfit sina Nancy at Mike. Si Mike, kunyari pasyente. Si Nancy, nurse. Habang naglalakad sila, nakita nila yung doktor papalapit. Nagdasal na lang sila na hindi sila makilala. Nakalusot naman sila at nakapasok sa kwarto ng mom nila at gising ito. Pagkakita pa lang sa kanila, napaiyak na siya. Sinubukan magsalita pero pinigilan nila. Binigyan siya ni Nancy ng notepad para magsulat. Sabi ng mom nila, wala siyang ideya kung sino si Mr. Who, pero sinabi raw ng teacher ni Holly na parang may kinakausap ang bata na walang tao doon. Pagsikat ng araw, nakarating na sa school sina Will at Robin at sinimulan i-check ang playground base sa vision niya. Na-figure out ni Will na nakakakonekta si Vecna sa hive mind, same way na kumokonekta siya sa isip ng mga biktima niya.
Kaya pala yung nararamdaman niya, hindi kanya, si Holly ang nakakita noon. Bigla siyang kinabahan, kung nararamdaman niya ang nararamdaman ni Vecna, baka nagiging katulad na niya. Sa ospital, tuloy ang tanong ni Nancy. Kung hindi kilala ng mom nila kung sino siya, pwede niya bang i-describe itsura niya? At nagawa niya ng perfect. Nung tinanong nila kung may ibang pangalan pa bang binanggit si Holly, dahan-dahan itong sumulat, Henry. Pinaliwanag ng mom nila na si Henry ang kumuha kay Holly sa school at dinala ito sa isang bahay. Sabi raw safe siya doon. Nang tanong ng bata kung tutulungan din ba niya ang friends at family niya, sinabi raw nitong ililigtas niya muna ang friends, tapos syempre pati family. Sina Eleven at Hopper ay pilit na gumagawa ng butas sa pader. Pero kahit anong gawin nila, wala ring nangyayari. Dahil sa inis, sinaksak ni Hopper ang pader pero na-stuck ang kutsilyo sa parang laman ng demonyo. May plano si Eleven, pero kailangan muna niyang kumain para ma-charge ang e-battery niya. Pinutol siya ni Hopper at sinabi na puno naman ang e-battery niya pero ni hindi man lang nila nagasgasan ang pader. Paalala pa niya na hindi rin sila sigurado kung nasa kabila ba talaga si Holly dahil wala namang kahit anong bakas. Mapilit si Eleven at humingi ulit ng pagkain. Tiningnan siya ni Hopper ng medyo disappointed, pero kumuha pa rin ng maliit na pack ng jerky sa bag at inihagis sa kanya. Tiningnan iyon ni Eleven tapos ibinalik at tinanong kung wala bang ibang pagkain. Sinabi ni Hopper na wala na siyang ibang dinala at dapat magpasalamat siya dahil isang tao lang ang dalang food. Sinabi pa niyang subukan na lang dahil baka magustuhan niya. Kaya napilitan si Eleven na kainin ito. Sa malayo, papalapit ang army caravan dala ang antena na biglang nagpapahina kay Eleven. Parang na-shock siya kaya kailangan siyang alagaan ni Hopper. Samantala, sinusubukan pa rin ng nanay ni Will makontak sina Will at Robin sa walkie-talkie habang nagmamaneho. Hindi raw siya galit, gusto lang niyang malaman kung okay sila. Bigla niyang nakita ang dalawang nakasakay sa bike na dumaan sa gilid niya, kaya nagpreno siya. Huminto rin ang dalawa. Tinanong ni Robin si Will kung tingin niya nakita sila. Sabi agad ni Will. Galit na galit ang nanay at sinabi nilang sumakay sila ngayon na. Pinagalitan niya si Robin dahil sumuway ito at pinutol ang kontak nila. Sumingit si Will at sinabi na pwede siyang pagsabihan dahil hindi na siya baby. Ipinaliwanag niya na hindi gumagana ang plano ng nanay niya at gusto lang nitong safe ang version niya. Pero siya, nag-risk dahil kumunik siya sa hive mind at nag-spy kay Vecna. Natuklasan niyang si Holly ay simula lang, may balak pa itong kunin na mas maraming bata. Hindi pa niya alam kung bakit, pero maihawak silang clue para sa susunod nilang galaw. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis dahil konti na lang ang oras para pigilan si Vecna. Sa bahay ni Vecna, kumakain ng breakfast si Holly. Tinanong siya ng kumuha sa kanya kung iniisip pa rin niya ang parents niya. Sabi ng bata. Sinabi ni Vecna na nasa mabuting kamay ang parents niya at gumagaling daw ang mga ito bawat oras. At pag nakalabas sila sa ospital, pupunta sila dito. Gusto lang daw ni Holly makasama sila. Sabi ni Vecna, naiintindihan niya pero hindi sila magiging safe sa Hawkins dahil ang tanging safe na lugar ay kung nasaan siya ngayon, kasama niya, malayo sa monsters. Sinabi pa niya na baka gumawa siya ng waffles na may chocolate chips bukas. Tinanong ni Holly kung sino ang tinutukoy niya. Sabi niya, si Derek. Nagtaka ang bata, darating daw ba si Derek? Tinanong ni Henry kung hindi ba niya gusto si Derek. Tahimik si Holly. Tapos tinanong niya kung gusto ba niyang pabayaan niya si Derek na kainin ng monsters. Pwede niya raw sabihin kay Derek na kapag nagloko ito o sinaktan siya, pababayaan niya itong lumaban mag-isa. Medyo napangiti si Holly. Iniwan siya ni Henry mag-isa buong araw at pinaalalahanan na huwag lumabas sa gubat dahil may monsters doon. Samantala, dumating ang army kina Eleven at Hopper. May ilang sundalong nagpapahinga habang yung isa umiihi lang sa pader. Nakahiga si Eleven dahil sa shock kaya inaalagaan siya ni Hopper. Dahan-dahang sumilit si Hopper sa maliit na butas para obserbahan sila. Pero napansin ng isang sundalo ang kutsilyong nakabaon sa pader, kaya nag-utos itong gamitin ang antena para hanapin ang mga nakatago. Pagkatapos ng putukan at ilang sundalong napatay, nasira ni Hopper ang antena na nagpapahina kay Eleven. Pagka-recover niya, tinapos ni Eleven ang natitirang sundalo.
Tinawag ni Robin ang grupo para mag-meeting kung paano pipigilan ang next na atake ni Vecna. Sa isang kwarto na isolated, ipinaliwanag ni Will na ang susunod na target ni Vecna ay si Derek dahil nakita niya ito habang nakakonekta sa hive mind. Nakikita niya kung sino ang next target ni Vecna, katulad noong una, nakita niya ang nakikita ni Holly at ngayon naman nakita niya ang tungkol kay Derek Turnbull. Sinabi ni Robin na parang serial killer si Vecna, stalker, pero ginagamitan niya ng pagpasok sa utak. Ganoon ang ginawa niya kina Chrissy at Max. Kinuha ni Mike ang lead at sinabi ang main plan para iligtas si Derek. Kailangan ng isang taong may access sa bahay para makapasok at bigyan ng sleeping pills ang pamilya. Pumayag si Robin at sabi niya alam niya kung saan kukuha ng pills na kayang patulugin kahit elepante. Dagdag ni Mike, importante ito para isipin ni Vecna na natutulog si Derek. Magpapadala siya ng Demogorgon para kunin ito, pero hindi niya ito makikita doon, ang madadatnan ay sila at handa na sila. Kukuha sila ng traps kay Murray. Susunugin nila ang Demogorgon, tatakbo ito pabalik sa master niya, pero may trace nila. At sana doon madadaanan nila ang taguan kung saan naroon si Holly. Habang mag-isa si Holly sa bahay, nagbibake siya ng desserts, kumakanta, nanonood ng TV at nagtitry ng dresses. Biglang may nag-doorbell ng paulit-ulit. Kinabahan siya. Pagbukas niya ng pinto, wala. Pero nang buksan niya ang mailbox, may sulat na may pangalan ni Henry. Nakasulat doon na kailangan niya ng tulong at dapat siyang pumunta sa EDHE sa mapa. Samantala, nilapitan ni na Mike at Lucas si Erica para kumbinsihin itong humingi ng sorry kay Tina para makapasok sila sa bahay ni Derek. Ayaw ni Erica kasi may issues siya kay Tina at sabi niya imposible. Sa huling subok bago siya pumasok ng class, sinabi ni Mike na crazy ang plan pero hindi si Derek ang goal, kundi si Holly. Nangako siya na pagkatapos nito, hindi na lalapit si Tina sa kanya kahit kailan. Sa kabilang banda, nakuha na ni Robin at Will ang sleeping pill sa ospital dahil lagi raw bumibisita si Robin sa Lola Massey pero sabi niya kay Will na hindi totoo iyon. Ginagamit lang niya ang pangalan para mabisita si Vicky. Dumating si Murray dala ang traps, acetone, figure ng bata, shotgun shells, 3 pack ng grenade-shaped water balloons dahil bagay daw sa mission, at 900 meters ng barbed wire. Kahit ayaw ni Steve, nagbutas sa bubong ng sasakyan si Henderson para ikabit ang tracker. Sina Nancy at Jonathan naman, tin-test ang transmitter at nilalagay ito sa loob ng shotgun shell. Biglang dumating si Murray at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila. Nancy sumagot ng tanong din, ano tingin mo ginagawa namin? Nalito si Murray at sabi niya, parang naglalagay sila ng tracker sa shotgun shell para ibaril sa isang nilalang mula sa ibang dimension. Sabi ni Nancy na sinabi na niya dati na kayang tumagal ang transmitter nila kahit gaano katindi ang kondisyon. Pero nilinaw ni Murray na hindi niya inakala na ibabaril nila ito sa halimaw delikado raw. Kung hindi man masira ng init ng baril, baka masira sa lakas ng recoil. Tinanong ni Nancy kung fact ba yun o theory lang. Tumikom si Murray saglit tapos sabi niya theory lang. Kaya nag-decide si Nancy na i-test. Binaril nila ang isang sako ng patatas. At nung makita nilang buhay pa rin ang transmitter, natuwa si Nancy dahil gumagana ang plano. Sa kabila naman, tinakot ni Eleven ang sundalong nakakidnap at nakatali para magsabi ng info tungkol sa Wall of Flesh. Ayaw magsalita ng sundalo kaya pumasok si Eleven sa isip niya. Nakita niya na kilala nito si ECK. Sinabi niya kay Hopper para ituloy ang tanong. Pero kunwari hindi alam ng sundalo. Sabi ni Hopper na nakikita ng bata lahat sa utak niya, kaya mas mabuting magsabi na siya. Tinanong niya kung nasaan si ECK, pero sagot ng sundalo, hindi raw niya alam. Sinabi ni Eleven kay Hopper na may base sa Gable Ridge Street. Dahil sa takot, sinabi ng sundalo na misyon ni ECK na hanapin ang halimaw at si Eleven. Sinundan ni Hopper ang alaala nito at nakakita siya ng metal na pinto. Tinanong niya ng malakas kung anong nasa likod nun, pero hindi raw alam ng sundalo. Sinubukan ni Eleven buksan ang pinto gamit ang powers niya, pero nasaktan ang sundalo at nawalan ng malay. Lumapit si Hopper kay Eleven at sinabi niya na may malakas na tao sa likod ng pinto kasing lakas niya si Vecna. Si Holly, nag-isip sandali at nagdesisyon tumawid sa gubat para tulungan ang akala niyang si Henry.
Si Erica pumunta sa bahay ni Tina para mag-sorry habang umiiyak, tapos sumama sila sa dinner, kasama ang pamilya at si Derek. May dala siyang dessert at yun ang may sleeping pills. Habang kumakain, tinanong ng tatay kung may binago ba siya sa recipe kasi parang iba ang lasa. Sabi ni Erica, nilagyan lang niya ng nutmeg. Inalok pa niya si Tina pero tumanggi ito dahil nag-diet daw siya. Habang nag-aaway sila tungkol kay Josh, unti-unti nang nahihilo ang pamilya. Unang bumagsak yung tatay tas sumunod ang nanay tapos si Derek na tumatawa pa, si Tina natataranta at sinisigawan si Erica na tumawag ng emergency pero tumayo si Erica. Naglabas ng seringe at sinabi, sabi ko kainin mo yung pee. Tapos tinurok niya sa leeg ni Tina para makatulog din. Pumasok ang grupo sa bahay at inayos ang buong lugar para sa pagdating ng Demogorgon. May dala silang akse, pickaxe, at iba't ibang tools para sa trap. Si Will nakipag-usap sa mama niya. Sabi ng mama niya natatakot siya para sa buhay ng anak niya dahil nung muntik na niya itong mawala, wala siyang nagawa. Sinabi ni Will na hindi niya kasalanan pero gusto lang ng mama niya na ligtas siya. Dumating ang Demogorgon sa kwarto ni Derek. Akala niya si Derek kukunin niya pero giit dummy pala yun. Nag-umpisa ang atake, si Lucas naghagis ng water balloons para ma-distract. Tumakbo ang halimaw at natamaan ng spike trap sa dibdib. Nahulog ito sa pit trap, binugbog pa nila sa ulo, bumagsak sa barbed wire, binarel ni Nancy ang transmitter at tinamaan sa likod. Si Jonathan nagbato ng flare at nagliyab ito dahil sa acetone. Pero nakatakas ang halimaw. Sabi ni Mike sa sasakyan na pumasok ito sa portal. Sinundan nila gamit ang tracker signal. Napansin nila lumilihis ang signal papuntang southeast. Nagising si Derek, tinakpan ni Robin ang ulo niya, pero sabi ni Will na alam na ni Vecna kung nasaan sila. Si Holly nagpatuloy sa paghahanap sa Ed sa mapa. Pero pagdating niya doon, hindi si Henry ang naghihintay. Natakot siya at tumakbo. Habang nagtatago sa likod ng mga bato, lumabas ang taong nagpadala ng sulat. At lumabas kung sino siya, si Max pala. Sinusubukang pakalmahin ni Joy si Derek, sinasabing nandito lang sila para tulungan siya. Pero inaakusahan siya ni Derek na nangunguha ng bata, kaya napilitan siyang magpaliwanag. Sabi niya, siya ang mama ni Will, yung batang tawag ng tao na zombie, dahil bumalik siya mula sa kamatayan matapos dukutin ng isang nilalang. Ang totoong delikado, bumalik ulit ang nilalang na iyon at ngayon si Derek ang hinahanap niya. Sabi ni Derek, alam niya iyon dahil kay Mr. G, pero sinabi ni Joyce na ang taong iyon ang totoong kumokontrol sa mga monsters. Dahil dito, nangako si Derek na magpapakabait basta pakawalan siya. Pero pagkalaya niya, tinulak niya lahat para tumakas, buti na lang napigilan siya ni Will. Wala nang choice, tumakbo si Derek sa attic at ayaw nang makinig sa kahit anong paliwanag. Bigla namang napunta sa trance si Will. Nararamdaman niya na may nilalang na nakakita sa kanila. Sinipa at binangga ng halimaw ang pinto hanggang mabasag ito. Nagdesisyon si Joyce na kunin ang armas at harapin ang monster. Sabi niya, makakalapit lang ito kung papatayin siya. Dahil sa tapang niya, napaatras niya ang nilalang, sakto naman sa pagdating ng truck ni Dustin at ang grupo na bumangga dito. Umatras ang halimaw at ginamit ang silo bilang portal pabalik sa ibang dimensyon. Nakita ito ni Steve at nagsuggest na gamitin din nila ang pinto sa silo para habulin si Holly. Pagkatapos ng matinding diskusyon, pumayag ang grupo at mabilis silang nagmaneho papasok sa portal hanggang makarating sila sa kabila. Samantala, sa kamalig, dahil sa koneksyon ni Will sa nilalang, nakita niya ang lokasyon ng mga kaibigan nilang nakakulong sa kabilang dimensyon. Maya-maya, nagising siya at niyakap siya ni Joyce para pakalmahin. Sa kabilang banda, ipinakita na dumating ang mga sundalo sa bahay ng Miller para kunin si Debbie at iba pang bata. Nakita ito ni Lucas at Mike at nag-alala. Balik kina Dustin at Steve, hinahabol nila ang monster na papunta sa sementeryo. Pero bumilis ito at nawawala na ang signal, kaya nag-away ang grupo. Dahil sa gulo, hindi nila napansin ang daan at nabangga sila ng malakas. Sa kamalig, sinubukan ni Joyce tawagan ang team pero walang sagot. Kaya pumayag siya sa plano ni na Robin at Will. Ipinakita ni Will ang mural ng lugar na nakita niya, kasama ang mga batang bihag. Dahil doon nalaman nila na 12 bata ang hinahanap ni Vecna. Saktong dumating sina Mike at Lucas para sabihing kinuha ng militar si Debbie at iba pang bata.
Sa kabila, iniutos ni General na pagsama-samahin ang mga bata bilang pain dahil naniniwala siyang si Eleven ang may gawa ng mga pagkawala. Tinutulan ito ng isang kolonel, pero sagot ng general, magiging problema lang ito kung hindi kayang protektahan ng mga sundalo ang mga bata. Samantala, inaalagaan ni Max si Holly at pinapaliwanag na nandito siya kahit nasa ospital siyang koma. Pinakita ni Holly ang note na akala niya galing kay Henry, pero sinabi ni Max na siya mismo ang sumulat noon. Dahil dito, nagduda si Holly at inisip na baka monster si Max. Pero nalambot siya nang magkwento si Max ng memories nila. Ipinakita rin ni Max ang bahay sa loob ng kuweba, na isang memorya sa loob ng memory world na ginawa ni Henry. Maganda tingnan pero isa itong kulungan. Paglipas ng oras, naihatid na ang mga bata sa military base. Hindi nila alam na minamatyagan sila ng grupo ni na Will. Natuklasan ni Joyce na may tunnel sa ilalim mismo ng hangar kung saan naroon ang mga bata. Naalala ni Robin ang lake story at sinabing pwede silang tumakas kung maghuhukay ng tunnel mula sa banyo. Para magawa ito, kailangan nila ng isang tao na makakapasok at makakahanap sa mga batang may marka ni Vecna. Kaya napagdesisyonan nilang si Derek ang ipasok dahil hinahanap na rin siya ng militar. Sa ibang lugar, lumabas si Dimitri ng buhay mula sa barracks. Si Hopper naman binibilang ang dami ng gwardiya at sinabing sobra-sobra ang bantay ni Vecna. Nagsuggest si Eleven na sumabay sa bilis ng kulog para hindi mahalata, pero tumanggi si Hopper. Dumating ang tawag ni Dustin, buhay sila at kailangan magkita sa cemetery church. Pero mahigpit na bilin ni Hopper na huwag silang dumaan sa pader na nabangga nila. Tinanggap din niya ang infiltration plan ni Eleven. Malayo roon, ipinapaliwanag ni Max kay Holly na kahit pinatay siya ni Henry, nagising siya saglit sa ospital pero panaginip lang iyon. Napunta siya sa school noong 1959, nakakulong sa memories ni Henry. Kahit ilang beses siyang tumakas, bumabalik siya lagi sa simula. Narinig niya ang paborito niyang kanta at akala niya makakatakas siya, pero lalong lumala ang sitwasyon. Ikinuwento niya na noong nakita niya ang portal pabalik kay Lucas, nahinto ang tugtog kaya nahanap siya ni Henry. Tumakbo siya papunta sa cave, ang tanging lugar na ayaw pasukin ni Henry. Ngayon na nandito si Holly, naniniwala si Max na pwede silang makatakas ng magkasama. Sa tunnels naman, nag-uusap si Will at Robin tungkol sa music na mahal nila, na halos mapaluha sila habang papunta sa extraction point sa ilalim ng base. Sa loob ng lab, nakita si Dmitri na nakapasok na, at sabay namang nag-infiltrate sina Hopper at Eleven dahil hindi nila mabuksan ang inner door. Napilitan si Eleven gamitin ang powers niya para sirain ito. Pero nadiskubre sila, kaya nag-activate ang defense system, mga sound waves na sobrang sakit para kay Eleven. Balik sa rescue team. Pagkatapos nilang makaroon ng butas sa tunnel, nagpadala sila ng signal kay Derek. Agad niyang inilalabas ang mga bata isa-isa para mailigtas. Nagkamali ang mga bata at inisip na sundalo ni Henry ang mga tagasagip. Napansin naman ng team na nasira nila ang parte ng tubo habang naghuhukay, nagiging delikado ito. Sa tunnel, pilit ni na Mike at Will na kontrolin ang tumutulong tubig mula sa sirang pipes habang tuloy ang paglabas ng mga bata. Pero sa gitna ng kaguluhan, napansin ng batang si Ashley ang basa sa banyo at agad itong isinumbong sa militar. Dahil wala ng oras, nagsitakbo sina Derek at ang mga bata papasok sa tunnel para sa emergency escape. Sa lab, nakita na ni ECE si Eleven na walang proteksyon. Pero binalaan siya ni Eleven na mamamatay lahat ng tao niya. Sabay pinakita kung paano niloko ni Hopper ang mga sundalo para mabaril sila bago pa sila mabaril. Nak-survived si Dmitri at nakipagsuntukan siya pero natalo, binigyan nito ng chance na hulihin si Hopper ng creature. Dumating si ECV at tinanong si Hopper bakit niya nilagay sa panganib si Eleven. Tinorture siya at pinaliwanag ni ECE na ang init ay nagpapahina sa creature, pero ang lamig ay nagpapalakas, kaya mas masakit ang torture. Pero tumanggi si Hopper magsalita. Sinabi niya kay ECE na bahala ka sa impyerno. Si Eleven naman, kahit hirap pa ang katawan, tumayo at niloko si ECE para lumapit. Sinaksak niya ito ng gunting, hindi malalim pero sapat para makatakas si Hopper sa creature. Mabilis na sinugod ni Hopper ang doktor at napatumba niya ito. Sinabi ng doktor na paparating na ang reinforcements, pero hindi na ito pinakinggan ni Hopper at sinapok niya ito para mawalan ng malay.
Sinabihan niya si Eleven na tumakbo papunta sa gubat. Doon niya nakita na may dinamita si Hopper sa katawan, handa itong magpakamatay sa mission. Ayaw siyang iwan ni Eleven, pero nagpaalam si Hopper at sinabi niya na proud siya kay Eleven. Sinubukan siyang sundan ni Eleven pero sinarado ni Hopper ang pinto. Habang naglalakad si Hopper, inalala niya lahat ng moments nila ni Eleven, nagbibigay lakas para tapusin ang suicide mission niya. Sa banyo, nang dumating ang tatlong sundalo, hindi na kinaya ni Will at Mike pigilan ang tubig, kaya natuklasan ng mga sundalo ang tunel. Sa kabila ng tunel, nakalabas sa lupa ang mga bata at kahit hindi kumpleto, nagpatuloy ang plano, isinakay ang mga bata sa escape truck. Yung mga nahuli naman dinala sa kolonel. Sinabi sa kanya na 5 ang nawawala. Pinilit ni Joyce ipaliwanag na delikado ang lugar na iyon para sa mga bata, pero sabi ng kolonel, mas ligtas ang militar. Sa gitna ng pagtatalo, nagkaroon ulit ng psychic connection si Will. Nararamdaman niya na papalapit ang isang creature. Sumunod, nag-brownout ang barracks at lumindol sa ilalim. Nagpanik ang kolonel at inutusan ang tropa na barilin ang kahit anong papalapit. Biglang bumukas ang portal sa ilalim ng metal plate at lumabas ang creature, pinapatay ang mga sundalo ng walang awa. Kahit barilin nila, nakukuha nila ng kaunti ang kontrol, pero biglang lumabas ang pangalawang creature at sumama sa pag-atake. Hindi lang iyon ang problema. Sa extraction point ni Robin, nakita nilang nagbubukas din ang mas maraming portal, ibig sabihin, susunod silang atakihin. Sa tunnels, may portal ding bumukas harap mismo ni Lucas at ng 2 batang pasan niya. Umandar ang escape truck at nagsimula ang habulan. Sa barracks, sinubukan mismo ng kolonel barilin ang creature gamit ang malaking shotgun. Dahil sa kaguluhan, nakahanap ng chance ang bida para makatakas sa mga sundalo. Ginagabayan ni Mike ang grupo, iniiwasan ang bala at apoy ng mga creature. Pinapahina ng apoy ang mga monster, pero dahil konektado sila kay Will, nararamdaman din niya ang sakit. Sa lab, tumigil ang malalakas na vibrations at biglang nagbukas ang pinto. Pinapasok ni Hopper si Eleven sa kabilang side. Doon niya nakita ang kapatid niyang nakakulong, gaya ng hinala nila. Sa barracks, biglang bumukas ang pader at lumabas mismo si Vecna. Pinatay niya ang lahat ng guards, pati maihawak ng flamethrower. Sa kanya binuhay ulit ang mga creatures para ipagpatuloy ang paghabol. Nabutan nila agad ang truck nang matapos ni Vecna ang pagpatay. Hinarap siya ni Joyce na matapang na inutos na lumayo siya sa anak niya. Pero isang iglap lang, tinapon siya ni Vecna palayo. Lumapit siya kay Will at sinabi na pinili niya ang mga bata para baguhin ang mundo dahil mahina sila sa katawan at isip. Habang kinukuha ng mga creatures ang mga batang may marka isa-isa, sinabi ni Vecna na si Will ang unang marked child. Dahil madaling kinabasagi ang isipan niya, naintindihan ni Vecna na may mga isip na hindi nababagay sa totoong mundo, kundi sa mundo niya. Pagkaalis ni Vecna, nag-reconnect si Will sa mga creature, at bigla silang bumalik para atakihin ang mga kaibigan niya. Pero naalala ni Will ang mga mahal niya, kaya nakontrol niya ang sarili at ang mga creature, pinigilan silang saktan ang kanyang mga kaibigan. At sa huli, pinatay niya ang lahat ng monsters na hawak niya ang kontrol. At dito na nagtatapos ang pelikula. Please like and subscribe. Maraming salamat sa panonood.